Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga frontliners natin sa COVID-19, mga pasyente, ang ating government, at sa ating lahat ay nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at palagi po tayong manalangin sa panahon na ito sapagkat kailangan talaga natin ng Diyos na tutulong sa atin sa ating kalagayan sa panahon ito. Ang mensahe po natin ay patungkol po sa testimony. Ang testimony ko po, kasi ngayon po ay 19 years old na po ako na Kristiyano. Later on ay sasabihin ko po ang aking testimony. At ang ating title sa ating message ngayon ay There is a Testimony in Christ. According to 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Ang sabi po sa Bicol, kaya kun an si isay manyaon ki Kristo, siya bagong linalang, an magnadaan na bagay na para na, uyasin da nagoin bago. Sa Cebuano, busa kung bisan kinsa ang anak kang Kristo, bago siya nga binuhat ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ani akaron sila na nga bago. Ang Diyos po ay magpapala po sa kanyang salita sa araw na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Nawa po, Diyos, na ang mga salita na namumutawi sa aking mga bibig, ay ito po ay pumasok sa mga puso ng bawat nakikinig. Maraming salamat po, God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Book of Corinthians, of course, it was written by Paul. And then, Paul was in Macedonia during this time when he wrote 2 Corinthians. And then, this book, Paul was he defended his authority as an apostle and to refute or yung nag-disprove or kinontra niya po ang mga false teachers sa Corinth. At saka sa ating teksto po, si Paul ay pupursigi siya sa mga Corinthians. Kanya pong challenge na kung kayo po na mga taga-Corinthians ay na kay Kristo na, dapat ay may pagbabago na ang inyong buhay. So, yun po kanyang challenge sa mga taga-Korinto. So, marami pong tao ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na gustong magbago sa kanilang buhay. Hindi masama na mabait, pero kahit mabait ang tao, kailangan pa rin siya ng Kristo. Kailangan pa rin siya ng pagbabago. Ay lalong-lalo na ang masasama. Sa aking natutunan bilang isang Kristiyano sa loob ng 19 na taon ay sa palagay ko ganito rin ang sasabihin ng mga ibang mga Kristiyano na kung ikaw ay magbago, kung gusto mong magbago ang iyong buhay, dapat isuko mo ang iyong buhay ni Kristo Jesus. So, ang question po dito, why is it that if you are a true or genuine Christian, there would be a genuine changes in your life? Bakit po pag ikaw ay isang magiging Kristiyano, may pananampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo, ay talagang magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay? Ang sabi po dito sa 2 Corinthians, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sabi po dito pala,
Ang sabi dito, the old things have passed away. So dapat lumipas na yung mga dati, mga kapatid, yung mga kasalanan natin. At lumapit na tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay naghihintay lang na lumapit ang tao. We must repent and believe. Ang sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kung gusto mong kalimutan na yung nakaraan, lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo at humingi ka ng kapatawaran. Ang Diyos po natin ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. At sino ang lalapit sa ating Diyos? Tayong lahat, kasi tayo po ay nagkakasala. Ang lahat po ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa 1 John 5:18, we know that no children of God keep on sinning, for the Son of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. So yun po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Kung ikaw ay isa ng Kristiyano, do not keep on sinning. Isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, para magbago ang ating buhay, all things have become new. Ang sabi po sa John 3:5, I am telling you the truth, replied Jesus, that no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Ang water signifies the Word of God. So, kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat ka nakikinig sa salita ng Diyos, nagbabasa, upang makilala mo ang ating Diyos. Dahil lang talaga sa ating Panginoong Hesukristo, magbabago ang ating buhay. Okay, ang sabi din dito sa Colossians 2:6, since you have accepted Christ Jesus as Lord, live in union with Him. Keep your roots deep in Him, build your lives on Him, and become stronger in your faith as you were taught, and be filled with thanksgiving. So yun po, mga kaibigan, kung gusto mong magbago iyong buhay, repent and believe. Humingi ng kapatawaran sa ating Diyos at huwag nang gumawa ng mga kasalanan. Sa iyong pagkipagrelasyon ni Jesus Christ, magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Ngayon, ay sasabihin ko po ang aking testimony sapagkat pang-19 ko na po ngayong araw na ito. Ako pala si Neil Barro, ako po ay taga Dumaguete City. Doon po ko nag-aral, doon po ako lumaki. Nung pagkatapos ko pong mag-aral, ay pumunta po ako sa Manila. 1995 hanggang 2001. Nagtatrabaho po ako doon bilang isang draftsman or AutoCAD draftsman. Gumagawa ng plano ng bahay. 2 kumpanya po ang pinagtrabahuhan ko doon. Una doon sa Caloocan, pangalawa doon sa Cubao. Pagkatapos noon, doon sa aking trabaho sa Cubao ay may may kasamahan ako doon na pupunta ng Saudi. Tapos ayaw niya noon sa offer ng kanyang ng kumpanya na yon. Ipinasa niya sa akin yung offer, ako ang napunta ng Saudi Arabia. That was August 10, 2001. Pumunta ako ng Saudi Arabia, nagtatrabaho doon. Pagdating ko po doon sa Saudi Arabia, so doon sa pagdating ko po sa Abqaiq, siyempre inasikaso yung aking mga papeles para sa aking trabaho. August 22, may lumapit po sa akin si Bro Peter Tubusa. Pagkagabi, nag-Bible study sila. Tsaka doon sila nag-concentrate sa akin.
tinatanggap nila ako ni Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Si Pastor Mike Di Rapera, ang aming pastor noon, ang siya pong nagpatanggap sa akin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sa akin pong masasabi po bilang isang Kristiyano ay si Kristo talaga ang buhay. Pwede naman na wala kang pakialam sa ating Panginoong Hesukristo. A life without Jesus is empty, chaos, and bound. Amen? So, purihin po ang Diyos.